Ayun. Pero wala kami choice. Hindi po kami papayag. Pinag-infect lang yung room. Grabe yung mga lalaki. Rooms ng mga lalaki ito. Hindi po talaga. Ibalik na lang po sana kami dun sa room namin, sa dorm. Negative naman po kami lahat sa dorm, sa room eh. Utos po kasi ng government na lumabas lahat ng tao sa probinsya. Pero alam po ba nila na yan yung paglalagyan namin? Yun po yung tanong eh. Grabe, yun nga, wala nang makuha. Kaya kayo... Hindi po kami papayag. Ibalik na lang po kami sa ano. Makinig. Makinig tayo. Exam. Kasi lahat tayo nasa gipitan na sitwasyon na. Okay? Yung mga paglalagyan sa inyo na rooms, itabi nyo na lang yung laman ng bed. Hindi pa, yung iba, dalawa, tatlong tao ang pwedeng pumasok. Makikita nyo may mga personal na gamit yung mga dating andoon, huwag nyo na lamang kung galawin. Bakit po yung Vietnamese nakakapag-demand? Bakit po yung Vietnamese nakakapag-demand? Ang Pinoy po hindi pwede Alam mag-demand. niyo naman din na, alam nyo yung mga tanong nyo na yun, hindi ko masasagot lahat. Ang trabaho ko, ipaalam sa inyo ngayon kung ano yung sitwasyon na dadatnan nyo kasi para hindi kayo magulat. Kaya huwag nyo nang gagawin yung yung dadatnan nyo doon. Itabi nyo yung gamit Kasi yung po may ngayon, safe Kasi kami. ang Bakit bukas mahalaga, hindi na kami safe? na-disinfect po yung room. Na-disinfect Pero po andun pa po yung mga gamit ng mga Hindi ano. nila inalis kasi Kaya room nga nila po. yun bago sila bumalik. Okay? Pagpunta nyo doon, pakitabi na lamang yung bed. Hindi po papayag. Ibaba nyo na lang sa isang side. Ay, hindi naman namin yung 2 tao sa isang room, madam. Ay, sa isang At, bed, madam. kasi kami isa naman kayo, di ba? Negative kayo, di ba? Okay na nga po, negative nga po kami eh. Yun na nga po kinakatakot namin eh. Isang bed, isang room. Grabe naman. Isang tao sa isang, kaya yung mga rooms kasi Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ay isang napaka-candid and raw na audio recording ng isang interview ko with a COVID affected kababayan. Unang tanong po, nasaan po kayo ngayon? Nasa isang hotel po kami ngayon sa Kaohsiung. Hindi po namin masabi kasi unang-una hindi po kami nakakalabas. Pwede niyo po bang isalaysay kung ano po talaga ang nangyari at ano po yung tinulong ng government o ng company po sa inyo or hindi ginawa ng anumang agency po para sa inyo? Pwede niyo pong i-share po lahat ngayon. Since na nangyari kasi yung sistema, May 30, nang pumutok yung COVID, ang ginawa nila, hinakot lahat nila yung third floor dun sa building A, mga lalaki. Wala nang sabi-sabi, positive, negative, lahat ng third floor, kinuha nila. And then the rest, nag-stay. Actually, 3 building yon. A building, B building, at C building. Yung A building, third floor, kinuha lahat nila. Kada floor, kada building, meron siyang mga up to 6 floor. Ngayon, yung third floor, kinuha lahat nila yung occupant ng ano. And then, bawat room dun sa third floor, iniwan nila ng isa-isang tao at dun nag-stay as quarantine facility nila. Then, yung sa third floor ng A-building, sinakay nila sa bus at nilagay sa kung saang facility para dun quarantine. Then after that, instead na magawa ng countermeasure yung company, yung broker, tuloy-tuloy lang ang pasok. Tuloy-tuloy lang ang pasok, which is walang kaalaman alamang iba na meron na palang mga contact dun sa ibang kasulukuyang pumapasok. Instead na gumawa sila ng countermeasure para i-contact tracing muna yung mga possibilities na nakasalamuhan ng tao, tuloy-tuloy ang pasok. And then yun na nga, pumutok na, meron pang ibang positive dun sa ibang ano. So anong nangyari? Natakot na ang karamihan. Wala nang pumasok halos. Hindi na pumasok yung iba kahit pa sabihin tuloy-tuloy lang pinapapasok. Actually, kahit takot na yung mga taong pumasok, may mga message pa rin sila, pumasok ka. Which is ayaw na talaga pumasok ng tao kasi natatakot na baka isa sa kanila is mag-positive. Yeah. And then, nung hindi na sila pumasok, wala pa rin silang nakalaang kung anong sistema ang gagawin nila sa bawat tao. Makakalata na sigurang management na talagang mga tao is takot nang pumasok. Saka lang sila nag-declare kailan pumutok ang COVID May 30. Kailan inabot May 30 is, hindi ako nagkakamali, Sunday yon.
Sunday, inabot na ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hanggang nag-declare lang sila na walang pasok is Friday, Saturday, so almost 1 week. Sa Yeah. Friday, Saturday, dineclare nilang walang pasok. 2 days daw na no work. Ayusin daw muna. Hindi pa rin maayos, madami pa rin nagpa-positive. And then nung Sunday na nag-declare naman ang dorm by sa tulong na ng government na nag-decide sila 2 weeks quarantine ang lahat. Nagpasalamat naman ang lahat, tanggap na lahat na ikwa-quarantine. Yeah. Kasi unang-una para din sa amin to. Oo, Yeah. tama. Pero ito yung naging sistema. Mm. May mga dinala sa Chayi, yung unang batch, Sunday yon, Yeah. kung hindi ako nagkakamali, 6 yon, Yeah. June 6. Tama po. May mga dinala sa Chayi, may dinala sa Kaohsiung, may dinala sa Tainan, sa Army Camp, may mga kung saan dinala. And then, lahat naman sila, 1 person per room. Maayos naman, kahit pa paano. Although, food lang talaga yung medyo problema kasi hindi ka makakapagpabili, tiis na lang muna lahat. Intindihan natin yung bagay na yun. Yeah. Pero, the rest, yung mga naiwan sa dorm, Yeah. dinala sa Saukiao. Ito yung naging problema nila, which is hindi naintindihan ng ibang workers na sumasawsaw na maayos naman kami. Oo, maayos kayo. So please, intindihin nyo yung hindi maayos. Huwag na muna kayong makisawsaw. Kasi yung mga nasa sitwasyon, wala tayo sa sitwasyon nila. Ganito ma'am, ano Yeah. nangyari doon sa nasa Saukiao? Yeah. Kung napansin mo o napanood mo yung video sa bus na mga ayaw nilang bumaba, maunawaan natin yung mga kababayan natin bakit nila ayaw bumaba. Hindi sila nag-expect na kagaya nung dinala sa Chayi, dinala sa Kaohsiung, dinala sa Tainan na Army Camp na solo per room. Hindi na sila nag-expect ng hotel. Ang ini-expect nila, solo lang talaga sila sa kwarto at maayos yung dadat na nila. Ano yung dinat na nila ma'am doon? Yung mga basura na inalisan ng mga taong nag-positive doon ang una kasi kung natatandaan nyo, balik tayo doon sa unang usap. Yes. Unang pumutok ang COVID, may 3 bus. Saan Yeah. dinala yun yung iba? May sabi-sabi sa Saukiao daw dinala. Nandun yung mga nag-positive. Yung mga nag-positive doon dinala, and then what? Saka pa lang sila dinala ilang days na doon sa Taichung, sa Kaohsiung, sa Chichayi. So sa Makatuwid, alam nila na doon munang dinala yung mga nag-positive. Yeah. Tapos ang datat na nila, may mga basura, Yeah. tapos yung ang kalat na doon, tapos yung mga beddings, mga nagkalat. Actually, yung iba walang beddings eh. Yeah. Which is unfair. Kasi bago pinaalis yung last batch na yon, sabi sa kanila, wag na kayong magdala ng gamit. Then itong huli, sinabihan sila magdala daw ng gamit. So sila naka-ready na, mga wala ng gamit. Kasi yung mga naunang batch, kagaya ng mga Chayi, Kaohsiung, wala nang dala kasi hotel nga, may bed na, may kumpleto, as in kumpleto. Yeah. And then yung huli, ang dadatnan mo may mga basura. Yeah. Tapos 2 kayo sa kwarto. 4 kayo sa kwarto. Yeah. Matatawag ba ma'am na quarantine yun? Exactly. What if may nag-positive 3 kayo, may nag-positive na isa, so paano mangyayari na may dami na? Ganun na ba? Ganun na ba kayo kaninong mag-isip? Yun ang gusto nilang i-announce. Which is hindi na nila makuha ang point. Bakit kailangan palakihin yung issue about dun sa video sa bus? At kung di ko nagkakamali, at yung tao ay kasalukuyan hanggang ngayon dinidiscriminate, Yeah. at alam ko na ang magiging sistema niya pag iinitan nila yung nag-video. Actually, may nakakarating sa akin na yung tao nag-video, this last time na isa-swab test sila, tinatanong pa rin siya nung coordinator, ikaw ba yung nag-video? Tama pa ba yun? Big deal pa ba yun? Wala namang naganap na masama doon sa video. Yeah. Yun ipatunay lang na kung nangyayaring sistema. Hindi ka naman diniscriminate na coordinator ka, hindi ka naman pinagsalitaan, minura or kung ano. Yeah. Walang masama doon. Nagpapatunay lang yun na sitwasyon. Okay, balik tayo doon sa dorm. So ayun na nga ma'am, napilitan sila. Yeah. 2 tao isang room, 4 na tao isang room. Yeah. Mga wala pa silang mga gamit. Mhm. Kulang-kulang, alam mo ba yung almusal nila? Hindi, yung mga sinasabi ko ma'am, base to dun sa mga hinaing ng tao. Yeah. Kasi nandun din ako sa GC nila, na doon sa mga ganan. Base to dun sa mga hinaing ng tao. Oo, naintindihan namin kayo. Yeah. Busy kayo, marami kayong hinahandle na tao, hindi nyo kayang pagsabay-sabayin. I mean, wala na ba kayong magagawang countermeasure na na para padagdagan ng manpower or let's say talagang tapos kaya kami ang kinasasama ng loob ng iba, may mga kailangan silang gamit
sana naman mapagbigyan nyo, na hindi naman gagawa ng contact, wala namang contact na mangyayari. Say for example, may kaibigan na check one, nagpapabili. Ipalagay mo na lang din sa labas ng pinto. Sana naman kahit yan lang, kasi hindi nyo na nga magawang i-provide yung mga kailangan ng tao. Yeah. Ito yung kasalukuyang nangyayari sa sitwasyon. Mm. Ngayon, may mga taong natapos na ang quarantine. Yeah. Umalis sila lahat ng maayos dun sa dormitory ng Shenghua, Mm-hmm. sa Maichunan. Mm-hmm. Umalis sila lahat ng maayos. Iniwan yung gamit nila ng maayos dun sa kwarto. Ngayon, babalik sila. Ngayon, nado na yung iba nagkakagulo. Alam mo kung bakit? Pagbalik nila, ang ginawa daw nilang countermeasure, ang ginawa nilang countermeasure, yung mga room na inalisan mo, wala na yung mga gamit mo. Inilagay na sa mga box, hinakot na, at lilipat ka ng ibang room. Tapos yung mga yun, nabigla. Kasi, ma'am, hindi naman nila alam kung ano yung exactly yung gamit mo. Yeah. Paano kung may mawala? Yeah. Diba? Paano Yes. kung may mawala? Ngayon nagkakagulo doon, may mga nawawala ng gamit, may mga hindi alam kung napuntasan yung gamit kasi Yeah. pinagsama-sama nila itong bed na to, nilagay lahat yung gamit sa isang box, which is hindi mo alam kung may naiwan, hindi mo alam kung yung iba nahakot na ng iba na isama doon sa ibang gamit. Yeah, exactly. Paano kung kasi yung mga magkakakwarto hindi magkaka-department. So anong Yeah. nangyayari? Yung isang umalis na dala yung gamit mo, hindi mo alam kung saan lumipat ng room. Then ikaw, yung lilipatan nilang room ngayon, Yeah. nadun pa yung mga gamit ng tao hindi pa nakukuha. Yung taong nadun sa lilipatan mong room, let's say second floor ka, third floor ka, dinala ka sa fourth floor ka, binaba ka sa third floor. Yeah. Yung taong lilipatan mo, yung room na lilipatan mo, nadun pa yung mga gamit ng tao kasi kasalukuyang naka-quarantine pa yung iba eh. Yeah. I got So it. paano magiging sistema? Paano ka lilipat dyan sa kwartong yan na may gamit pa, tapos yung gamit mo, paano mo maiayos? Ito pa, take note, bukas may pasok na. Paano papasok yan ng maayos ang utak niya? Na yung gamit niya hindi pa niya ngayon naiayos. Nag-announce, nag-page ngayon, may Yeah. pasok bukas. Mm. O, paano ka papasok yung lilipatan mo, may mga gamit pa, tapos yung gamit mo hindi mo maiayos? Mm. At kasalukuyan yung mga nasa kanya-kanyang facility pa, sa Chai, sa Kaohsiung, sa kung saan, Mm. nagwo-worry na kasi yung mga gamit daw nila, wala na doon sa bed nila, wala na silang dadat na doon. Nakakot na yung mga gamit nila, which is nag-aalala yung iba, may alahas, may papeles, may kung ano-ano, na hinakot ng ibang tao, Mm. na inilagay doon sa mga box. Wala silang konsiderasyon na binibigay sa tao. Ilang beses na nilang ginawa to. Dati pa, lagi nilang ginagawa yan. Yeah. Alam mo bang gagawin nila? Mm. Tao dito sa tao sa Shenghua, ililipat nila sa Saoqiao. 2 months pa lang, ibabalik nila sa walang sabi-sabi. Pag lilipatin nila, lagi nilang ginagawa yan. Danas na danas siya ng mga tao dito sa KYEC. Walang katapusang lipatan. Ang mangyayari niyan, nasa KYEC dorm ka, ililipat ka, mababasa mo yung pangalan mo sa announcement nila, lilipat ka na ng dorm, walang sabi-sabi, 2 days, 3 days lilipat ka. Ma'am, ang gamit mo ba isang backpack lang? Hindi naman, di ba? Yeah. Siyempre, hindi biro maghakot. Paglipat mo dun, ang sabi doon na daw talaga. Kasi nga daw may mga bagong padating daw. Anong klaseng pag-iisip yan? Yeah. Yung bagong padating, ang ilalagay nyo dito sa dorm na matagal na kami, at tapos kami ang mag-a-adjust na lilipat. Tapos, after 2 months, 3 months, ibabalik na naman dyan. Ang dami na nakaranas dyan, ma'am. Hindi lang 5 times na naglipat. Mm. Sobra ang pasakit na ginagawa nila sa tao. Yeah. Hindi na tao yung mga yan. Hindi na tao yung mga pag-iisip ng mga yan, ma'am. Sa pinagdadaanan ito ng mga tao, nakakaawa sila. Nakakaawa ang mga workers ng KYEC. Ang KYEC, ang numero 1 pinakamagandang company dati. Mm. Actually, dati, hindi mo na kailangan mag-recommend. Pinag-aagawan yan. Pinagkakaguluhan yan. Yan yung, pag sinabing KYEC, no need to recommend. Talagang Mm. magkakagulo sila, magkakandara pa sila. Ngayon, sa dami nang nagre-recommend, lahat ayaw na. Yeah. Ang sinasabi ng mga tao nagre-recommend, no, Mm. no. Ayokong sisihin mo ko someday. Kaibigan kita, pag pinasok kita dyan, hindi na tayo magkaibigan for sure. Kasi sisisihin mo ko. Ganun nakadumi at kagarapal lang sitwasyon nila dito sa Shenghua brokers na to. Lahat halos, ma'am, ng coordinator, wala namang magagawa yung mga yan. Lagi nilang isasagot sa'yo, empleyado lang sila. Ma'am, naiintindihan natin yun, susunod tayo sa law. Oo. Pero paano mo mapapasunod yung mga taong ang gulo ng mga gamit? Paano mo mapapasunod yung mga tao
ng walang maayos na sistema. Yes, Yung gamit alam ko nila, po yung yan. gamit nila pa yan. Kung di ako nagkakamali, bukas may babalik pa, makalsa sa next day may babalik pa. Which Okay. is magkakagulo. Ang pagkakaalam ko, yung mga may schedule ng pasok bukas, mga wala ng plano pumasok. Okay. Kasi paano sila papasok kung ganun yung sistema, yung gamit nila, hindi pa nila maayos. Yung Yeah. lilipatan nila, may mga nakahambalang panggamit, tapos yung gamit nila, hindi pa nila sure kung kumpleto. Kilala niyo ba si Miss Rochelle? Isa pa rin niya sa walang pakialam sa amin. Nakasagutan mo, hindi lang ikaw, napakarami. Kasi sinusuka na rin din yan sa, sa Singwa. Ito na nga lang ang kulang. Pakisabi kay Ms. Rochelle ha. Mm. Pakisabi kumain siya ng tae, baka sumunod na rin siya. Kasi unang-una, lahat na lang sinusunod nila kahit mali. Mm. Tumalon siya sa building 12 floor. Sabi ng amo niya, baka malamang susunodin siya. Yeah. Kasi kahit mali, susunod siya eh. Yun yun. Kaya Ilang coordinator na nawala diyan. Mhm. Hindi nila kinakaya yung sistema kasi sila yung binubutaktakan ng tao, sila yung inaaway ng tao, hindi nila kayanin yung kahihiyan. Talagang makapal lang ang mukha nitong mga coordinator na to na tumagal sila dyan para iharap yung mukha nila sa mga taong nagrereklamo. Mhm. Kasi ito yung point. Mm. Mali na, sinusunod nyo pa. Yeah. At ang ikakatwira nyo, sumusunod lang kami. Alam mong mali, sumusunod kayo? Tama ba? Hindi man lang ba kayo marunong mga twiran? Yeah. Pag sinabi pa nung Shengwa, Rochelle, kumain kayo ng tae. Sige po, anong flavor? Yeah. Susunod ba kayo? Tama po yan talaga. That's actually common sense. So, Yun lang, that's common sense. Makapal lang talagang mukha nila para tumagal pa sila diyan. yeah. Wala nga tumagal diyan. Ang dami nang nawala dyan na coordinator diyan. Mga nagsipag-resign kasi hindi kinaya. Alam mo yung araw-araw kang bubutaktakan ay hindi ko na kailangan yung pera. Ang kailangan ko yung may maayos akong trabaho, wala akong nakakaaway. Yeah. Hindi lang ilang kaibigan ko, hindi lang ilang Vietnamese. Magkakasakit, mamamatay na, may mauoperahan, may pumutok ang appendix, etc., etc., etc. Alam mo, lumapit sa broker, 3 hours, wala pa rin ang service. Which is dapat naka-ready yung service dyan. Tama, right? Alam mo nangyari? Aabutin na siya. Sagot nga nila, kung hindi ako nadala na maaga, baka patay ako. Sino nag-taxi papuntang Wigong sila? Halos lahat na nagkakasakit dito sa Sengwa, instead na antayin mo, kung may nararamdaman ka ba, pwede mo bang sabihin sa sakit mo, teka lang, wala pang service. Yeah. Tama ba? Dapat ang service nyo na dyan sa labas ng dorm, maraming parking lot dyan. Pwedeng ilagay nyo dyan yung service nyo just in case magkasakit. Antimano, madadala nyo, mahakot nyo Yeah. yung tao. Meron dyan mga ilan, may Vietnamese, may Pilipino, nagkasakit. Hindi na nila inaantay ang service ng Sengwa at dumediretso na sila sa Wigong at kusa nang nagpa-taxi na lang sila. Sa totoo lang, ito ang problema ng Sengwa. Alam mo kung anong problema? Yung mga Pilipinong nagtatrabaho sa Sengwa, sila mismo ang problema. Kasi hinayaan nila ilang taon na ganyan ang sistema, nananahimik lang sila. Yeah. Sila mismo may problema. Sa dami ng nakakaranas na ganyan, pag may nakaranas, sasabihin kay ganito, sasabihin kay ganan, sasabihin doon sa ka-department niya, sa engineer niya, sa ganito kung ganito. Mali. Ang may problema mismo, hindi na yung Sengwa. Ang may problema yung mismo mga tao na. Sa kaliwat kanan na sistema na dinadanas nilang ganyan, nananahimik lang sila. Yeah. Sasabihin nila kay ganito kay ganyan, hindi naman uubra. Walang tamang mangyayari kung puro kung kani-kanino mo lang sasabihin. Yes. Napakalupit nitong Sengwang to, sa totoo lang, sa dami ng broker na ito yung pinakamalupit. Gusto mo isa-isahin ko pa yung mga kapalpakan at sistema nila. Ito, Sige po. umpisahan muna natin. Plane ticket. Plane ticket which is, cost you only 5,000 kung bibilin mo sa labas. Yeah. Round trip, 5,000. Makakuha ka na ng 5,000 round trip. Bakit ang ibang company nagagawa ng ganun? Pwede kang bumili ng plane ticket, bigyan mo sa HR, sa coordinator, para kunin yung schedule, okay na. Yeah. Sarili mo ang bili. Ang plane ticket nila round trip, nagkakos siya ng 10,000 to 12,000. Sometimes, inaabot siya ng 15,000 to 7,000. No. Ah, 14. Total, may 14, oo. 14, nado na tayo. Minsan, pumalo pa ng holiday, Pasko, 15,000 to 7,000. Take note. Nagsabi yung tao in advance, 5 months before, 4 months before. Bakit hindi nyo nahanapan ng maagang booking? Yeah. Hindi naman niya nagsabi kahapon lang o on the spot.
Nagsabi ng maaga para mahanapan ng murang booking, pero ang kalalabasan ng ticket mo, 12,000. Pag holiday season pa, pumapalo yan ng 15 to 17. May mga taong ganyan na ano. Oo, yes. Sabi ko nga sa'yo, ma'am, ang sinasamba ng Shengwa, pera. Sabi ko nga sa'yo, masusunog na sila sa impyerno dahil sa pera. Yeah. Saglit lang ang buhay, ma'am. Ang pera, dadaan lang yan sa buhay natin. Pero yung kabutihan natin sa kapwa, mananatili yan. Yeah, exactly. Buhay ng bawat isa. Sabi ko nga sa'yo, ma'am, yung pera maiipon nila pero hindi nila madadala yan sa hukay. Yeah. Yung pagiging yung Sila- yung, oo. yung pagiging kapwa-tao lang sana po eh. Oo, Yung malasakit yun lang, ma'am, eh. kahit pa Ito, paano. way back 2017, 2018, Yeah. hanggang ngayon, may mga nababasa pa kaming post, Shengwa, KYEC, asa ng tax namin. Bakit? Oh my God. 2017, 2018, pumutok ang daming walang tax. Grupo-grupo. Kung doon nagkakamali, yung BIEN, yung leader daw ng Filipino community na yun, yung BIEN, ano yun, siya pa yung namuno, lumapit sa kay Ma'am Gina, may group chat sila. Mm-hmm. Ang dami nila doon sa group chat na yun, lumapit sila kay Ma'am Gina Lynn para about sa tax bureau, din ganun. Ang pupunta nila doon, hindi daw hinulugan ng broker. Kaya nag-hire sila ng Vietnamese kasi puro kapalpakan na yung inaabot nila, hindi na sila makakuha ng taong Pilipino sa Pinas. And then, and at that time, you know what? Yung tax na yon na pahirapan nilang makuha na hindi hinulugan daw sa tax bureau, ang tanong, itong malaking tanong, saan nyo dinala yung pera, bakit di nyo hinulog? Note, kasi ang problema dito, pag nag-post ka sa mga Pinoy Pressure, Taiwan News, etc., etc., pag nag-post ka, asan yung ganito, ganon, may mga basher dyan, which is hindi naman nila company yan. May Yeah. mga magsasalita dyan, manahimik ka na lang, ganito, buti nga kayo ganang-ganan, pero ang totoo, hindi nila company yan. Wala sila sa sitwasyon. Yun ang crab mentality ng Pilipino na mahilig kang makisawsaw doon sa issue na hindi ka naman involved, which is Yeah. hindi mo sapatos yung sinusuot nila. Yeah. Tama? Di ba? Tama po. Tama Kaya nito, po. kasi once na you are rehired, they offered 30,000, which is, divide into 3. Mhm. Every year, may matatanggap kang 10,000. Which is yung 10,000 na yun, bonus mo yun dahil na-rehired ka nila. Yeah. 30,000 yun. The whole 3 years, makukuha mo yung 30,000 na yun, yearly. Mhm. Yung yearly na yun, 10,000 a year. On Mhm. the exact date of your employment. And then what? Dati, yung 10,000 nakukuha ng buo, maayos. And then what? Ito na naman. Mhm. Kumikickback na naman sila, palihim. Sa mga hindi nagreklamo, go. Wala kayong problema. Pero yung mga maligalig, ayun, nagreklamo na. Ano nangyari? Yung 10,000 na nakukuha nila as your rehab bonus, makukuha mo na lang is 5,000. Ang daming nag-complain nun. Ang daming pumunta, ang Isa na po daming ako sumugod. doon. O, Isa na po naman ako doon. doon. Alam mo ang nangyari, ma'am, doon? Sa 5,000, sa 10,000, 5,000 na lang makukuha mo. Ang explanation nila, tax daw. What? Yung salary ko, 30K, 35K, 40K, hindi na nagtatax ng ganang kalaki. And then may 10,000 bonus, magtatax ng 5K. 30,000 to 40,000 na salary, magtatax ka lang ng 2,000. Malaki na. And then yung 10,000 na bonus, magtatax ng ano? Ang tanong, napahulog nga ba? Napahulog nga ba yung tax na sinasabi nila? Yeah. Yun ang tanong. Oh, yun ang tanong, yun ang malaking tanong. At ito pa, ang sa marami is, kung isa-isa natin dito, baka abutin tayo ng bukas sa dami na. Kaya yung mga nagpapaliwanag na, shout out sa mga kay OEC coordinator, howly high. Hindi nyo naranasan, hindi nyo alam yung mga sinasabi nyo, Iha. Hindi nyo alam yung mga sinasabi ninyo. Na kung ipagtanggol nyo yung mga yan, hindi nyo alam yung kabulukan ng sistema ng Shengwa brokers na to na dapat na talagang mapalitan. Yeah. Dapat na talagang kasi, unang-una, anong paliwanag nila? Dun dumami nang nag-complain dun sa tax, dun sa mga sumunod na kumuha ng, I'm sorry. Dun sa bonus na 10,000, dun dumami na nag-complain, yung mga sumunod na nakuha ng bonus, 10,000 na lang. 10,000 buo as in. So bakit nagawa nila dun sa iba, buo yung 10,000, dun sa iba, may 5,000 na tax. Ano yun? Yeah. Selective lang? Active lang.
Oh. Kasi nga daw ang explanation nila is hindi daw pumasok sa bracket. Which Hindi is daw paano pumasok sa nangyari? bracket. Paano nangyari? Kaya nga, Paano paano nangyari nangyari? yun? Paano nangyari hindi bracket? Pare-pares na tayo na nagbabayad. Tapos yung sasabihin nila, yung Oo. iba ng maraming OT. No. No. Per Hindi department, alam nyo, magkakaparehas kayo ng OT. Yeah. Oh. Anong pinagkaiba ng pasok ko doon sa pasok ko ng kasama ko ng pare-pares lang kami para yung yung bonus ko makaltasan ng 5K na tax at yung kanya buo. Pares lang kami na pinapasok ng kasama ko. Ganun yun. Yeah. Simple arithmetic. Parehas tayo ever since na pumapasok ng tama. Parehas tayo pumapasok sa OT. Parehas tayo ng sinasahod. Anong pinagkaiba? Honestly, beberture na kita. Wala nang tiwala yung mga tao sa CLA, sa Mekong yan. Wala. Ang tingin nila dyan sa mga yan, nalalagyan na rin. Kasi sa dami ng complaint tumawag sa CLA, kung mababasa mo din sa iba't ibang page, nag-complain sila sa CLA, sila pa yung napasama. Nag-complain sila sa CLA, sila pa yung inipit. Nag-complain sila sa Sila pa yung CLA, umuwi. sila pa yung pinapirma. Oh my Sila God. pa yung napauwi at ang kinampihan pa. Malamang sa malamang, hindi sa Diyos na lang ang nakakaalam. Yeah. Yung mga yan, may under the table yung mga yan. Hindi sa inuhusgahan ko sila, sabihin nyo nang mapanghusga ako. Sa Yeah. dami na nag-complain, ma'am. Sa dami ng kakilala ko nag-complain. Yeah. Meron pang ganitong history ha. I don't know exactly kung sino yung tao, pero may mga history kaming mga nakikinig na ito yun. Nag-complain sa CLA, tinira daw ng CLA, and then what? Pinuntahan yung tao, inipit. Ganito ang kalupit na sistema ng broker at ng KYC. Oh my God. Yung taong nag-complain, pinasabog na lahat yung sistema, alam mo ang nangyari? Pinuntahan siya ng mga tao, ng opisina, pinabubura yung mga messages, kinuha yung cellphone, and then ibabalik daw siya sa trabaho. And then what? Nung binalik na sa trabaho, ayun, walang OT. Pag ikaw ay may complain, may hawak kang patunay at mga kung ano-ano katibayan, Yeah. at talagang masasapul mo sila, at talagang may ipit mo ang broker, ang gagawin sa iyo ng mga yan, it's either Hahanapan pauwing ka ng ka, butas. pag initan ka, yes, hahanapan ka ng butas. Ibabalik ka nila sa trabaho pero wala kang OT. Hihintayin mo na lang na ikaw ang kusang umayo at umuwi. Ganon sila. Para wala kalupit. silang wala kang habol sa kanila. Yes, pagdating may sa kilala, kasapan. may mga kilala din kaming ganito, ma'am ha. Ito, medyo ito, way back last 2 years. Yeah. I remember yung isang tao na umuwi dahil ata hindi ko natanda yung exact reason, umuwi siya. Then nakabalik siya. Nakabalik siya sa tulong ata ng government yon. And then nung nakabalik siya sa company, alam mo kung saan siya nilagay? Saan po? Office schedule siya. Walang OT yun. And then never siyang nag-OT hanggang sa na lang yung umayaw. Ganon ang sistema nila. Pag ikaw nag-complain, pag ikaw may issues na inilabas about sa kanila, kaya walang mga naglalakas ng loob eh. Sasabihin, ay, Iniipit ka. hindi sa totoo lang, ito, iparating nyo to sa CLA at sa MECO. Mga Yeah. wala kayong kwenta. Natin to. Alam mo kung bakit? Alam nyo kung bakit? May complain na yung mga tao. Ba't hindi kayo mag-conduct ng investigation? Ba't Yeah. hindi nyo puntahan yung company, isa-isahin nyo yung mga worker at sabihin nyo, pwede nyo i-interview bawat isang worker. Okay ka ba dito? Ano yung mga ganito problema? Masasabi nila yun sa inyo ng harapan. Walang malakas ang loob dito na magsalita ng mga ganyan. Yung mga nagtatanggol sa KYC, ito lang masasabi ko sa kanila. Magpatagal muna kayo sa KYC. Yung process. Sino ba nagmula? Sino ba pinagmula ng ng COVID-19? Di ba? At way back 2020, may COVID na tayo eh. Pero Yeah. nakakapunta pa sa iba't ibang part ng Taiwan ng tao. Exactly. Di ba? Exactly. Naka-face mask pa tayo kahit saan ka na pumunta, okay lang. Pero yung this 2021, yung pumutok na yung piloto, di ba? Yeah. Sino ba yung pinagmulan talaga kaya lalo lumala? Taiwanese. And then what? Oo, may matitigas talagang ulong mga Pilipino na nagbabala na naman eh kung pumunta sa high-risk areas. Yeah. Pero punta pa rin ang punta. O okay, nandun na tayo. Pilipino yung nagkalat dun sa company yan. Nandun na tayo. Kasi gumala-gala pa sila. Nandun na tayo, okay. Pero huwag niyo naman paghigpitan na parang yung Pilipino bawal lumabas. Yeah. Na totally bawal lumabas. Oo, susunod tayo. Bawal lumabas. Naintindihan namin. Kasi para sa akin na rin to, para sa pamilya ko at para sa nakakarami. Yeah. Pero ibig sabihin ko naman, yung ituring nyo kami as prisoner na babantayan nyo kami pagpasok, pag out, babantayan nyo kami. Bakit yung Taiwanese napasok mag-isa pang bahay niya? Hindi mo alam kung saan pumunta yan. Immortal ba yung mga yan?
Hindi Yeah. ba pwedeng pag-out namin, punta kami ng Family Mart, magpapadala kami sa pamilya namin, punta. Yeah. Hindi namin gusto yung suwaka dyan sa room, kain kami doon sa, kain kami doon sa masarap Kahit na isang kainan dyan oras sa lang? kahit isang oras lang kahit mga 1 to 2 hours lang, hindi ka makakarating ng Taipei nun, hindi ka makakarating ng Sinchu ng Balikan. Yeah. Tama. Hindi kakayanin yun. May pasok pa niya yung bukas, ma'am, ha? May pasok pa niya. Malakas ang loob nila, may pasok. Malakas ang loob nila magpalipat, tapos papasok pa bukas ng umaga. Anong klaseng isip sila meron? Naka-fourth swab na sila. Pero ito yung nangyari nung third swab. First swab, negative. Second swab, negative. Pero dahil dalawa sila sa kwarto, yung third swab, positive yung isa niyang kasama, which is siya negative. Oh my God. Negative siya. So, anong nangyari? Yung positive dun sa third swab, kinuha at dinala na sa ibang quarantine facility. And then yung naiwan sa kwartong negative, ilang oras lang nakalipas, kinuha na rin, dinala sa Taichung, and back to 2 weeks quarantine. Tama ba yun? Ang tagal na niya nag-stay sa quarantine area niya, sa Saukiao. And then back to zero siya. Wala na nga siyang pagkain, wala na rin siyang damit. Kasi kung ano yung dala niya, yun na lang yun. Na-consume na niya yung damit niya ilang days doon sa Saukiao. Then ililipat siya ng quarantine facility. Anong isusuot na nun? Ang panty niya, yun na lang ulit. Huwag kayong magdala ng yung pang-announce niya. Huwag kayong magdala. Yung pala kailangan talagang magdala. Sobra po, ma'am. Talagang asin wala talaga silang konsiderasyon sa mga tao. Ang nakikita ko na lang yung sa kabilang buhay na sila babawian ng mga demonyong sa impyerno na lang sila. Yun na lang nakikita ko yan, ma'am. Shanghai days. Shanghai days. Walang sabi-sabi. Maghakot kayo bukas. Ha? Maghakot bukas? Tapos may pasok? Hindi nyo man lang, kasi hindi man lang nila in-schedule na, day off. Day Yeah. off mo, yun ang schedule ng hakot mo. Hindi ganun. May pasok Hindi. lahat, maghakot kayo ngayon. Wow, Box ganun kayo. kadali. Mag-box kayo, magkanya-kanya kayo ng taxi. Kasi unang-una hindi kakayanin ng truck nila sa dami ng worker. Yeah. Ma'am, kung aantayin mo pa yung gamit mo, baka hapon na dumating tapos may pasok ka pa panggabi. Yeah. Oh, during Shanghai days pa, pinaghakot nila ang mga tao diyan. At alam mo ba, take note, hindi pa tapos na tapos yung dorm na yan. Yung dorm na yan, hindi pa tapos na tapos. Ang kalat-kalat, ang putik-putik, ang tama niyan, nagbabayad ka ng maayos, paglipat mo doon sa location na lilipatan mo, hihiga ka na lang, ilalapag mo na lang yung beddings mo, yun na. Kung ganun sana pagkahakot mo ng gamit mo, bukas ko na to ayusin, mahiga na ako, bukas na ako mag-aayos kasi may pasok pa ako mamaya. Pwede sanang ganun, kaso hindi Paano mo magagawang mahiga kung puro putik yung bed? Kung puro alikabok? Hindi. Yung pinaspasan nila yung pagpapalipat nang hindi pa fully, finish yung dorm. Yeah. Kasi ang gusto nila, kumita na kagad sila. Pera ang sinasamba ng mga yan. Kung masasabi ko lang, itrato nyo naman ng maayos yung mga worker kasi diyan kayo kumikita. Huwag nyo sambahin ang pera dahil hindi nyo madadala sa langit. At sigurado ako, sa impyerno kayo mapupunta lahat. Sigurado yan. Ayan, narinig niyo na po direkta sa mga apektado talaga at naging biktima ng ganitong klaseng serbisyo ng Shanghai Broker. So sana po at nagsusumamo kami sa lahat ng makakapanood ng video na ito na sana po i-share po ninyo at bigyan natin ng katarungan yung mga kababayan natin na hindi binibigyan ng maayos na serbisyo ng Shanghai Broker. So this is Jen with our guests. Maraming salamat po and sana po may patutunguhan itong talagang interview natin.